Araw-araw, 120,000 tao ang umaalis sa mundong ito. Ang kamatayan ay isang usapin na dapat harapin ng lahat. Pero alam mo ba kung saan tayo pupunta pagkatapos nating mamatay? May nagsasabing langit, may nagsasabing impyerno. Pero ang tunay na sagot ay nasa mga salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, kapag sila ay namatay, nagpupunta sila sa isang lugar na ganap na iba ang lokasyon kaysa kinaroroonan ng mga walang pananampalataya at ng iba-ibang taong may pananampalataya. Ito ay isang lugar kung saan ay sinasamahan sila ng mga anghel at ng mga sugo ng Diyos. Ito ay isang lugar na personal na pinangangasiwaan ng Diyos. Dito, mahigpit na sinusuri ng mga sugo ng Diyos ang lahat ng ginawa natin sa buong buhay. Ngunit yaong taos-pusong sumasampalataya sa Panginoon ay muling isisilang sa mga huling araw upang salubungin ang pagbabalik ng Panginoon at madala sa kaharian ng langit. Kaibigan, walang sino man ang nakakaalam kung kailan darating ang kamatayan. Kaya't magsisi na tayo ngayon at tiyaking ang ating isip at mga gawa ay naayon sa kalooban ng Diyos. Handa ka bang i-share ang video na ito para mas marami ang maligtas dahil sa iyo? Pagpalain nawa ng Panginoon ang lahat ng taos-pusong magsasabi ng Amen at mag-share. Sa araw ng paghatol, walang kompromiso, walang palusot at walang apela. Ang sinumang hindi nagsisi sa kanyang mga kasalanan ay mahuhulog sa impyerno. Kung naniniwala kang totoo ang paghuhukom ng Diyos at handa kang manatiling mapagmatyag at handa, mag-alay ka ng Amen. At ibahagi mo ito agad sa trigyang pinakamahalagang tao sa iyong buhay. Kaibigan, huwag kang mag-scroll palayo. Totoo ito. Noong gabing iyon, dinala ako ni Jesus sa impyerno. Ako mismo ang nakakita ng mga parusa ng tatlong uri ng tao, lalo na ang huling uri na halos hindi mo kayang isipin. Unang uri, mga taong nagsisinungaling, nanlilinlang, nagmumura at nilalait ang kanilang mga magulang. Ang kanilang mga dila ay hinila ng mahaba, ipinako sa mga kahoy na tabla at patuloy na binubuhusan ng kumukulong apoy na parang tubig. Ikalawang uri, mga taong nangangalunya. Ang ilan ay pinana, sinaksak ng mga kutsilyo, kinagat ng mababangis na hayop at sa huli ay lahat ay namatay. Ikatlong uri, mga taong hindi nagbabasa ng mga salita ng Diyos at hindi lumalapit sa Panginoon. Sila ay itinulak sa mga makinang pandurog ng karne, ginutay-gutay at sa huli ay nahulog sa lawa ng apoy. Kaibigan, hindi ko ito sinasabi upang takutin ka, kundi upang taos-pusong bigyan ka ng babala. Naway tayong lahat ay matakot sa Diyos, umiwas sa kasamaan at sabay-sabay na makapasok sa kaharian ng langit. Inaasahan kong makita ang iyong Amen. Mangyaring ibahagi rin ito hanggat maaari. Marahil sa pamamagitan mo, may isa pang ligaw na kaluluwa ang maliligtas. Kapag namamatay ang mga mahal sa buhay, maraming tao ang nagdarasal para sa kanila. Umaasang makapasok ang kanilang mga kaluluwa sa kaharian ng langit. Pero ang totoo, kapag ang isang tao ay namatay, ang magiging kinalalabasan niya ay napagpasisyahan na. Hindi na ito pwedeng baguhin o baligtarin. Sinasabi sa Bible, at kung paanong itinakda sa mga taong mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ibig sabihin nito, bawat kaluluwa ay haharap sa paghahatol ng Diyos pagkatapos ng kamatayan. Ang makakapasok lang sa kaharian ng langit ay ang mga nagtiwala at nagpasakop sa Diyos habang sila ay nabubuhay. Ang mga namuhay sa kasalanan, kumapit sa mundo at tumalikod sa Diyos ay mahihiwalay sa langit. Sa ngayon, binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng pagkakataong magsisi, talikuran ng kasalanan, lumapit sa Kanya, at akayin ng ating pamilya papasok sa kaharian ng langit ng magkakasama. Kung nais mong maligtas ang buong pamilya mo, i-type ang Amen. Iyan ang deklarasyon mo na handa kang maging tao ng kaharian ng langit at i-share ang mensaheng ito para mapaalalahanan ang mas maraming tao.